guys, it's Leximoto here. So today guys, yung ganap natin ngayon is magpaparemap tayo ng baby R3 natin guys. So actually, we're here at Herana Motor Remaps. Dito lang sa Buhangin fronting BPI. So guys, let me introduce you Sir Herana. Sir, may question lang po ako sir. So, si Sir pala yung nag-invite sa akin na magpaparemap sa RT ko. And it's basically my first time magpaparemap sa RT ko guys. Na-excite ako kasi as you can see, makikita ko sa mga YouTube, sa mga TikTok or FB Reels, ang dami nagpaparemap. And I'm so curious sir, ano ba yung purpose and benefits ng pagre-remap ng motor sir? Bale, ang purpose ng remapping is nababago natin yung parameters via stock ECU. So yung original na ECU yung gagamitin natin. Bale, meron kasi yung mga limiters, yung air fuel ratio niya, yung mga lambda, limiters ng top speed, ganun. So yun ang ibabago natin. Since nagpalit ka ng full system, yung open pipe, yun. So, sagari kasi pag FI ng mga motorcycles is nagbabago talaga yung air fuel mixture niya kapag nagpalit ka ng full system na pipe. So, di kagaya ng mga carb na motorcycles is wala pa yung ECU. So CDI lang yun. So yung fueling niya is makakontrol sa carburetor. So usually pinapalitan yung mga pinapalitan yung mga jettings, mga ganon, big carbs. So yun, ang ECU remapping na ang uso talaga ngayon. So kailangan talaga yun kasi FI na tayo ngayon eh. Iba na yung technology. So yun. Ano po yung mga procedures ng remapping po sa mga motorcycle? So, procedure niyan is, first thing is kunin natin yung baseline horsepower ng motor. So, ito, mayroon tayong dyno machine. May sensor yan sa ilalim. So, yan, itong roller na yan is parang meron ka sa actual na semento. Kasi mabigat yan. Nasa 200 kg. So, meron tayo KFR sensor nakakabit sa dulo, pwede din sa mid, pero pwede na rin sa dulo yan kasi open pipe lang naman ang pinalitan, hindi naman siya loaded. So, meron tayong fan, para hindi siya ma-overheat, Then sensor, meron tayong screen, ganon. Meron siya, nakakabasa siya ng port and top speed. So, ang improvement nito is aakyat yung horsepower niya, then yung torque niya is aakyat din. Kapag maglakas. Malakas siya. So, at the same time, yung air fuel mixture ng motor sa loob ng combustion chamber is makokorek siya dahil hindi siya maglilin. Kasi kung maglilin siya, mainit sa makina, so prone sa overheat. So, yan. So yun guys, yun ang mga dapat nating malalaman regarding sa remap at yun dapat yung mga dapat nating gawin at yung mga alam natin na procedures para sa remapping or bago kayo magpaparemap. So thank you so much Sir Herana and let's start the remapping guys! Let's go! Niya is 30.1. Ayun guys, yung horsepower na baseline is 50.9 horsepower. Yung torque naman niya is 30.1. So kung i-search nyo sa Google kung anong horsepower na R3, it's around 49.5 or nasa 50. So malakas siya konti kasi may 0.9 siya kasi naka-open pipe. So once naka-open pipe talaga may extra power talaga. So guys, ito yung stock na RPM limit ng R3. So usually nasa 12 to 50 lang siya. So ito yung stock
RPM limit ng RT. Nasa 12,200 lang siya. So, final run niya guys, horsepower is 55.9. So, kanina is 15.9 lang. So, 5 horsepower ang umangat. Then, 33.8 yung torque. So, almost 3 Newton meter naangat siya sa pag-remap ng baby RT ko. So, Sir Harana, ano ba yung pagbabago, yung before and after ng RT? Syempre, binago natin yung AFR niya. Pwede na siya for open pipe. Then, dahil request ni Ma'am Lexi na may konting backfire while running. So, yun. Lagyan natin ng konting backfire. Every change gear niya, guys, merong flame na lumalabas. So, yun. Horsepower, umangat din. Then, torque. So, yun. Extra top speed. So, yun guys, actually nag-try ako mag-top speed ng endurance, pero wala, hindi ko kaya eh. Pero feel ko makaya ko naman guys. So, try natin sa pag-up na ride. Thank you so much guys. Thank you for watching. This is Lexi Motan, this is Sir Harana, and thank you so much Harana Motor Remap. So guys, if you're looking for a shop na gusto nyo magpaparemap and mag-try, please DM Sir Harana. Thank you so much guys. Lexi Motan.